Thank you. Magandang araw po sa bawat isa. Magandang araw din sa iyo, Pastor Emong. Ay, okay, okay. Okay, good morning everyone at sa mga nanonood online. Shoutout po sa inyo, especially for those who are watching sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo, no? At grabe, no? Kami po ay masaya na nandito po kayo ngayon. Amen? Ewan ko lang po kayo ay masaya kung nandito ako ngayon. Saya po ba kayo? Pwede bang sabihin niyo po muna sa inyong katabi, nagagalak ako, nandito ka ngayon. Yes! Hallelujah! Grabe. Grabe yan. Ang saya na makita ang bawat isa nandito, no? Sama-samang nagpe-fellowship, nag-worship sa Panginoon. No? At ako po naniniwala na may gagawin ng Lord sa araw na ito. Amen po ba? Grabe. Tatsin po ninyo, no? Ang bilis ng panahon. Nakaraan lang Sunday. Di ba? Ngayon Sunday na naman. Pero you choose to be here because Sunday is for the Lord. Amen. At hindi ko po alam, dahil alam niyo po ba, hindi lang dahil special yung Sunday na ito, hindi dahil Sunday, kundi ngayong buwan pong ito ay, hindi ko lang kung sino nagpauso o bakit ngayong buwan, ay ito yung tinatawag na Pastor's Appreciation Month. Alright? So, di ba? Pastor's Appreciation Month. Kaya, ngayong pong oras na ito, I would love to give time to appreciate our senior pastor. Amen po ba mga kapatid? Diba? Because sa dami, simulat sa pool pa lang ng pagiging senior pastor niya, ang dami niya na pinagdaanan hanggang ngayon, pero nandito pa rin siya, nagtuturo sa atin. At kung di dahil po sa kanya, ay maaaring hindi natin nalaman yung revelation of the kingdom of God. And we are blessed that we are now part of God's kingdom. That's what we promote. We promote not religion, denomination, although galing tayo doon. At nung galing tayo doon, pagod na hirap tayo, para bang paulit-ulit na lang. Pero ngayon, nalinawan tayo because we know the kingdom of God na nireveal through our senior pastor. Kaya ngayon, maaari pa natin i-appreciate ang ating senior pastor. Palakpakan natin si Lord sa kanyang buhay. Hallelujah! Grabe! Grabe lang, di ba? Grabe lang ang pagkagamit ni Lord sa kanyang buhay. No? But alam niyo that He is not just our pastor. He is also our friend, our brother, our father dito sa CLGF na ito. Amen. Kaya mamaya, lapitan nyo, no? Isang thank you lang. Masaya na po yan. Amen? Amen po ba? At ngayon pong araw na ito, are you ready to hear God's word? I'm so excited because I know and I believe that there is a word from the Lord. Amen? Amen. So basahin na po natin. Matthew chapter 18. Ito na. Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Sabi po dito, nakikita niyo po ba? Sabi niya, if a fellow believer hurts you, wow, grabe. Kakaiba. Di ba? Kakaiba. Maaring hindi niyo pa nabasa yan. Grabe. If a fellow believer hurts you, go and tell him. Work it out between the two of you. If he listens, you've made a friend. If he won't listen, take one or two others along so that the presence of witnesses will keep things honest and try again. If he still won't listen, tell the church. If he won't listen to the church, you'll have to start over from scratch. Confront him with the need of repentance and offer again God's forgiving love. So ang ino-offer daw, hindi yung ating pagpapatawad. Dahil kahit ano gawin natin, kung sarili nating pagpapatawad, mahihirapan po tayo. Ang i-offer po natin ay God's forgiving love. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakaranas sa pagpapatawad sa Panginoon, kaya mo nang iparanas sa iba. Ang problema po sa atin, gustong-gusto natin na pinapatawad tayo, pero ayaw natin magpatawad. Hello? Ayaw mo magpatawad, pero kung ikaw, kapag nagkamali ka, gusto mo magpatawad ka agad.
Hello? Sabi ng Bible, offer again God's forgiving love. Kaya ngayong araw na ito, we're gonna talk about when the church hurt. Makikita po natin dito sa binasa natin, hindi sinabing, if the outsider hurt you. Hindi sinabing, if the unbeliever hurts you. Hindi sinabing, if the enemy hurts you. Hindi sinabi yung mga hindi umaaten, yun yung mga makakasakit sa'yo. Hindi sinabi yung mga biyanan ninyo na wala dito, yun yung makakasakit sa inyo. Kasi expected mo yan. Maaari mangyari talaga yan. Kasi hindi pa sila unbeliever. But dito, unexpected na sinabi, if a fellow believer hurts you. Mga nasa church, yung mga kumakanta din, yung mga tumutugtog, yun yung mga maaaring makasakit sa'yo. Yung katabi mo, baka nga minsan hindi mo na kinatabi kasi nasaktan ka niyan. Dati dito ka nakaupo, ngayon nasa likod ka na. Kasi ayaw mo makatabi, di ba? Oh. If a fellow believer hurts you, maaring makapanakit sa'yo. Maaring may masabi yan o nagawa yan na hindi mo magustuhan. Maaari. Maaring ikaw rin mismo makapanakit ka nang hindi ka aware. At yung mga hurt na yan, yung mga pain na yan, pwedeng gamitin ng kaaway para ikaw ay mawala, ikaw ay umalis, ikaw ay sumuko, pwede niyang gamitin yan para sirain tayo as a church. Yung hurt na yan, pwedeng mag-create ng tension or spiritual walls na hindi natin namamalayan. Na kapag hindi natin na-deal, maaaring masira talaga. Pwedeng maging ugat yan ng chismis sa church. Yung alam mo ba, yung mga gantong eksena, alam mo ba si brother, mayabang yan eh. Tapos yung mga, pag-pray natin si sister, talaga naman, grabe magbalot yan. Talaga naman. Alam niyo yun, yung mga ganong eksena, pag-pray natin si pastor, nagkihikaos na ngayon, siguro hindi nagtatights yan. O kaya naman, si pastor may bagong sasakyan, siguro kinukuha sa tights yan. Di ba? Parang ang hirap no? At yung mga yan, yung mga bagay na maaaring nasaktan kayo, yung mga nasabi o ginawa na nakasakit sa inyo, maaaring maging dahil yan para bang, alam mo yun, ito yung mangyari. Tingnan niyo sabi ng Matthew chapter 24 verse 10. Sabi dito, ito nakakalungkot. Many will give up their faith at that time. They will betray one another and hate one another. Hindi to mga unbeliever. Mga believer to. Mga nasa church to. Mga kapwa naniniwala to. Kasi sabi diyan, kaya tingnan niyo bakit mga believer? Kasi may faith sila. Pero darating yung panahon na baka maaring many will give up their faith. Because the enemy will try his best to let you know that your enemy is your fellow believer. Ganyan kautak ang kaaway. Ganyan po kagaling ang kaaway na ipapakita niya sa'yo na yung kalaban mo ay yung katabi mo para hindi mo makita na ang totoong kaaway ay si Satan. Ganyan ang gagawin ng kaaway. Kasi kapag nalaman mo at nakita mo, na-recognize mo na ang totoong kalaban ay hindi yung nasa church, kundi si Satan na umaatake sa church, tapos siya. Dahil kapag na-realize mo natin yan, that we are in this together, ang kakalabanan natin ay siya. Amen po ba? Kaya makikita natin bakit pa may mga ganitong sitwasyon na ako mismo napatanong kung sino pa yung nasa church, sila pa yung nananakit, kung sino pa yung mga tumutugtog, sino pa pangit ng ugali, kung sino pa yung mga matatagal na sa church, sila pa yung mga marirites, sino pa yung mga alam mo yun, yung mga nasa harapan, kung sino pa yung pastor, ganyan pa yung ugali, pangit, ganyan. Napatanong din ako Dati, kasi
meron akong nasa isip na kapag nasa church, dapat ganito. Na maaaring yun din yung nasa isip natin. Ito yung mga misconception about the church. Ano yun? Number one, na ang church ay perpekto. Diyan yung mga iniisip ko dati. Na sa church, may Kristo, dapat maayos to. Dapat walang gulo. Dapat walang away ito. Dapat walang mga topak yung member dito. Kasi nasa church eh. Dapat lahat mabait, dapat lahat okay, dapat lahat mapagbigay, dapat lahat kasundo mo. Yung mga dapat hindi makabasag pinggan. Alam mo yun? Dapat ganun eh. Yung para bang holy, righteous, di ba? Redeemer. Parang, iba na pala yun ah. Sorry. Parang kata na yun ah. Okay? Okay. Alam mo yun, pero sasabihin ko po sa inyo, baka yung iba mag-a-agree sa akin na kahit saan kang pumunta church, walang perfect na church. You know why? Wow, English yan, ha? You know why? Because all of us are broken people. Because of sin na namanan natin kay Adan. Kaya kung ikaw ay nandito at naghahanap ka ng perfect church, you are in the wrong place. At kapag nakahanap ka ng perfect church at umating ka doon, hindi na perfect yon. Di ba? Because we are all broken. Sabi nga, di ba, for all have sinned and fall short in the glory of God. So, itaga nyo na sa bato, mga ka-CLGF. Kahit saan ka magpunta, kahit mega church pa yan, kahit small church pa yan, kahit sikat na church pa yan, walang perpektong church. Walang perpektong leader, walang perpektong discipler, walang perpektong mentor, walang perpektong pastor, wala ring perpektong member. Na ikaw mismo aamin ka sa sarili mo that you are not perfect. Amen? Kaya nga po ang tagline natin dito sa church, that this church is not a place for perfect people, but a perfect place for second chance. Lahat tayo kailangan ng second chance. Amen po ba? Dahil lahat tayo nagkamali at hindi tayo perfect. Pangalawa, mga misconception. Ang church ay para lang sa mga qualified. Yan yung mga thinking natin before na dapat qualified lang. Dapat yung mga karapat dapat lang. Para lang sa mga matatalino lang yan. Para lang sa mga mababait lang yan. Uy, ating ka sa amin, pero dapat maging mabait ka muna para pwede ka sa amin. Uy, ating ka sa amin, pero dapat maayos muna yung suot mo para maging member ka namin. Uy, dapat mag-pray ka muna ng mga 10 beses para maging member ka namin. Dapat maging ayusin mo muna yung itsura mo, gato muna para maging member ka namin. Para lang yan sa mga mababait. May qualification. Yung dapat aayusin mo muna yung buhay mo para maging member ka. Ang hirap, di ba? Ganun yung mindset eh. Noong talamak po yan sa mga, alam mo yun, di naman lahat, pero yung mga nag-Bible school. Kasi ganyan din yung mindset ko before eh. Alam mo yung kina-qualified ko lahat. Kasi nag-aral ako, natutunan ako mag-interpret, natutunan ako mag-context. Kaya kapag may nagsasalita sa harapan, lagi kong iniisip, tinatansya ko yan. Pag puro quotes lang yan, lalo na pag may chapel hour kami, puro critics dun eh. Pag puro quotes lang yan, iisipin ko na agad, wala tong biblical reference ah. Puro quotes ah. O kaya naman, pag mga, wrong context to ah. Yung tinatansya mo na lang lahat, lalo na pag kami nagsasalita sa harapan po, no, mga kapatid, pag mga nakaganyan yung kamay namin, lakasuot, lagi yung kamay mo sa bulsa mo, halatang kinakabahan ka. Dapat hindi masyadong nakasuot yan. Dapat relax ka lang. Dapat ganyan ka lang. Dapat relax. Decent lang. O kaya naman, dapat hindi ka pwedeng umalis sa pulpit ng matagal. Dapat di ka gaganyan. Kung aalis ka man, balik ka agad. Kasi nababawasan yung yung pagkaano ni Lord, yung pagkilos ni Lord nawawala. Dapat pag gumanyan ka, pag matagal ka diyan,
ano ka na, ay, dapat di matagal yung pag-alis mo sa pulpit mo. Dapat doon ka lang, stay ka lang kasi nandun yung yung pagkilos ni Lord. Nandoon, nakasalalay. Di ba? Parang lahat ng galaw tansyado, no? Pero mga kapatid, no, tandaan po ninyo to, that God does not call the qualified. He qualifies the called. Amen? Ewan ko lang, baka nangyayari to, baka maaaring sabihin natin, uy, si SP lang ang qualified. Bakit? Kasi siya lang yung pakikinggan namin, kasi siya lang yung matagal, siya yung SP namin, siya yung namin, tatay namin, no? Ay, kay Pastor Emong lang ako kasi siya yung nakakaintindi sa amin, hindi siya masungit, malumanay lang siya. Ay, kay Pastor lang ako, kay Pastor Wedel ako kasi gusto ko yung mga yung mga gusto niyang gawin. Ay, gusto ko kumanta si Chini lang kasi nararamdaman ko yung presence ni Lord. Alam mo yan? Alam mo yan? Kasi gusto ko si Chini lang kasi kinakanta niya yung mga favorite worship song ko. Yan na ba yan? Grabe naman, kung makasaya, di ba? Pero alam niyo po mga kapatid, walang qualified. Ang lahat po ng ginagawa natin dito ay biyaya lang ng Panginoon. Tandaan po natin that this is not what we can do. This is all about what God did for us. At ano pa yung gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Biyaya lang po ng Panginoon. Kaya kayo nandito ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Birihin mo, laki ng utang ng church before, pero nandito pa rin tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang dami natin pinagdaanan, pero nandito pa rin tayo nag-i-exist dahil sa biyaya ng Panginoon. Yung iba sa inyo, marami rin pagkukulang sa Panginoon, pero nandito pa rin dahil sa biyaya ng Panginoon. Yung mga tumutugtog, kumakanta, may mga pagkukulang yan, pero nakakatayo pa rin dahil sa biyaya ng Panginoon. Kami po may mga pagkukulang din, nagkakamali din kami, pero nakakatayo pa rin kami dito, nakakapag-preach pa rin po kami dahil sa biyaya ng Panginoon. Sa dami ng troubles in life, sa dami ng mga atake ng kaaway sa buhay natin, sa dami ng mga bagay na para bang ikahihinto natin, hindi tayo humihinto dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang daming dahilan para huminto, pero nandito pa rin tayo because of the grace of God. May mga panghihina kami, may mga weaknesses kami, may mga bagay na gusto namin mag-give up, pero nandito pa rin kami because of the grace of God. Dahil sabi ng Bible, sa dami ng trouble, sa dami ng mga struggles, sabi ng Bible, that my grace is sufficient for all of us. Amen. Biyaya ng Panginoon, kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen. Biyaya talaga ni Lord. Pangatlo, ito yung mga misconception that ang church ay religious gathering lang. Pare-parehas lang yan. Ganon din. May kantahan din, may tugtugan din, may sayawan din, may prayer din. Pare-parehas lang. Pare-parehas ang program flow, opening prayer, praise and worship, MC, announcement, BIP, Word of God, tithes and offering, closing prayer. Pare-parehas lang. Mali-label na pare-parehas lang. At because of the hurt, mga experiences na nararanasan natin sa church, biruin po ninyo nasaktan ka lang ng life group leader mo, damay na buong church. Isang tao lang ang nakasakit sa'yo, ayoko na magsimba, damay na lahat. Ayaw mo na sa lahat? Di, pare-parehas lang yan. Ganyan din yan. Yan ang problema kapag hindi na-deal po talaga ang church hurt. Yan ang tendency. To the point na kung saan maaaring bumalik. Marami na nangyari yan. Bumalik sa dating ugali, dating buhay. Nakakalungkot. Kaya ngayon, titingnan po natin, alam mo yun, ano yung kailangan nating isipin kapag nangyayari to? Kapag may mga gantong sitwasyon, if a fellow believer hurts you, when the church hurt, number one, ano yun? When the church hurt, number one, some people who claim Christ are not really Christians. Some people who claim Christ are not really Christians. Na hindi porket umaattend ng Christian or born-again Christian church ay born-again talaga. Pwedeng umaattend,
pero hindi talaga ginagawa yung pinapagawa ng Diyos. Pwedeng may faith kay Christ. Pwedeng naniniwala kay Christ. Pwedeng ganun eh. Pero they are not really Christians. Kasi kapag sinabi mong Christians, followers. Pag sinabi mong followers, tagasunod. At kapag tagasunod, ginagawa mo talaga yung sinasabi ni Jesus Christ. Pero hindi lahat ng nasa church ay Christians. Bakit? Kasi hindi followers. Hindi sinusunod yung pinapagawa ng Diyos. Mga matitigas ang ulo. Eh ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible dito, tingnan nyo to sa Titus chapter 1 verse 6. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. Pwede palang ganon. Kaya maka-question mo yan ba yung galing sa CLGF? Yan ba yung galing sa church? Bakit ganyan yung ugali? Nagtataas ang kamay, pag-uwi, malikot ng kamay. Alam mo yun? Di ba? Pwedeng believing in God, but not living like God. Naniniwala lang, pero hindi ginagawa yung pinaniniwalaan niya. Ito yung sinasabi ng Bible that they honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Hindi talaga na born again. Ito yung mga na-inform, pero hindi na-transform. Kaya hindi po porket umaattend ng born again Christian, ay Christian na talaga. Kaya hindi rin po porket na umaattend kayo ng CLGF, ay ligtas na kayo talaga. Dahil ang kaligtasan po ninyo ay hindi nakasalalay sa pag-attend. Ang kaligtasan po ninyo ay nakasalalay sa pagtanggap kay Jesus Christ. At kapag tinanggap nyo si Jesus Christ, hindi po natatapos doon. Dahil may product yung pagtanggap, yung salvation na binigay ng Panginoon. Ano yung product nun? Na dapat yung buhay po natin nagbabago. Na dapat yung kalooban ng Diyos nagagawa na natin na kapag sinabi niyang mag-serve ka, magsiserve ka. Pag sinabi niya na magsimba ka, magsisimba ka. Pag sinabi niya na kumalma ka, kapag mainit ang ulo mo, kakalma ka. Kapag sinabi niya na magpatawad ka, magpapatawad ka. Kapag sinabi niyang magmahal ka, magmamahal ka. Kasi sinabi niya yan. Amen? So, maaari mga kapatid, mga ka-CLGF, yung mga kasama natin dito makapanakit sa inyo. We are not judging people, pero maaari lang that some people, sa Tagalog, tingnan natin tingnan niyo sa Tagalog. Sabi dito, sinasabi nila, kilala nila ang Diyos, pero di yun nakikita sa actions nila. Hindi nakikita So being a Christian is not because we attend church or we attend CLGF. Being a Christian is doing the will of God. Ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Ngayon, nakikita natin, bakit may mga nakakasakit pa rin? Bakit may mga ganyan ng ugali? Bakit ganyan ng ginagawa pa rin nila? Na maaaring, tingnan mo din nyo, may mga, ewan ko na lang kung napapansin po ninyo, nasa church, diba? Minsan nasa church. O kaya naman minsan nasa labasan ng church, pero nagyoyosi pa rin. Baka lang makita ninyo, is it because some of them claim they know Christ, but yung action nila, dinideny. But because they are not really Christians. Hindi talaga na born again. Hindi talaga na-transform yung buhay. Amen? Pangalawa, yung iba naman, Christians, tingnan natin but they are not mature. Okay? So when the church hurt, yung iba, they claim that they know Christ, but they are not really Christians.
Ito naman, Christians, pero hindi pa mature. Kaya naman, nakakagawa sila ng mga bagay na gagalit mo or ikasasakit mo because they are not really mature. Yung spiritual nila, hindi pa talaga ka-mature. Dahil po, ang spiritual level ng bawat isa ay hindi po pantay-pantay. Maaring ikaw, yung level ng spirituality mo mataas, yung iba, mababa pa lang. Kaya, iintindihin mo na kaya niya nakagawa yon dahil mababa pa lang yung kanyang spiritual level. Hindi pa mature eh. Kung ikaw mataas yung patience mo, yung iba, hindi. Kung ikaw kaya mo agad magpatawad, yung iba, hindi pa. Because they are not mature. Yung iba, na-overcome yung struggles, yung iba, hindi pa. Is it because they are not mature? Sabi ng Bible, sa Hebrews chapter 5, verse 30 to 14, anyone who has to drink milk is still a child without any experience in the matter of right and wrong. Solid food, on the other hand, is for adults who through practice are able to distinguish between good and evil. So bakit nasa church naman pero nakakagawa pa rin ng mali? Bakit nandito sa CLGA pero sa labas umiinom? Confusing eh. Pero baka naman bago pa lang. Baka naman ka-attend pa lang. Inusgahan mo na agad eh. Ginudge mo na agad eh. Kinundina mo na agad eh. Baka naman kaya pala nagagawa niya pa rin yun kasi nga bago pa lang. O kaya naman pala lakas niya man chismis pa rin kasi baka bago pa lang. Yun yung ugali niya talaga. Hindi pa na-overcome, hindi pa nagmamature, hindi pa nag-grow. Kaya minsan, makakagawa talaga ng hindi maganda eh. Baka kasi magmamature pa lang. Nasa growing stage pa lang. Hindi, Pastor, 3 years na yan eh. 3 years? Kasi hindi lahat pare-parehas ng bilis ng pag-grow. Yung mga disipulo nga ni Jesus Christ, 3 years, inihap niyang kasama, hindi naman talaga nag-grow pa talaga yon. Bakit? Peter, dininay pa rin siya 3 beses pa. Kasama na ni Jesus Christ, ha? Pero hindi pa rin nag-grow. Si Judas, binetray siya, alang-alang sa salapi. Kasama niya na yon. Ito mga disciple na ito, nasaksihan yung mga ginawa ni Jesus Christ, yung mga himala ni Jesus Christ. Nag-preach, nagpagaling, nagbigay ng mga pagkain, nasaksihan ng mga disciples yun. Pero hindi pa rin sila nag-grow. Si Jesus Christ na mismo ang kasama nila. How much more ngayon? Kami pa lang ang kasama ninyo. Di ba? So yung iba hindi pa mature. Yung iba nag-grow pa lang. Kaya wag kayong magtataka kapag may nakasama po kayo dito na biglang napamura kapag nagulat. Baka kasi bago pa lang. Inuunti-unti niya pa lang. Yung iba dito, maaari nyo makita nyo sa labas, nagyoyose pa rin. Baka naman kasi nagbabago pa lang. Hinusgahan nyo na agad. Baka naman kasi nakakaisa pa lang siya. Natanggal niya na yung isang kaha. Bakit? Bago pa lang eh. Nag-grow pa lang, nagmamature pa lang. Baka naman minsan nahusgahan nyo na agad, may hawak na bote, saan may ganyan. Baka naman kasi na-overcome niya na yung mga 6 battle, 1 battle na lang. Pero wag kayong mag-alala, bakit? Kasi baka dumating yung panahon na wala na. Yun. Amen? Oh. Yan ang titignan natin. Na bilang church, dapat maging malawak yung ating pangunawa. Na hindi tayo may stumble agad, ma-offend agad kapag may nakagawa ng mali. Baka naman kasi talaga, baka hindi pa talaga Christian to. O kaya naman, baka naman hindi pa talaga nag-grow to, bago pa lang. Pero, pangatlo, ito naman. Paano naman yung mga nag-grow na?
Paano naman yung mga Christian at nag-mature na? Paano naman yung mga matatagal na? Paano naman yung mga pastor na yan? Valid pa rin ba na dapat ganyan pa rin yung mindset? Tandaan po natin that some are Christians and maturing and still mess up. Christian na, nag-mature na, pero nagkakamali pa rin. Kaya iintindihin nyo na, grabe naman, Casey na yung mga yan, ang tatagal na dito, bakit ganyan pa rin? Baka naman nagkakamali pa rin. Na hindi porket pastor, hindi na nagkakamali. Nagkakamali pa din po kami, natetempt pa din po kami nang hindi nyo lang alam. Na minsan, hindi lang namin sinasabi sa inyo, baka kasi hindi nyo maintindihan. Baka kasi ma-stumble kayo, ma-open kayo. Pero ngayon, lalawak yung pang-unawa natin that we still mess up. Ito narinig ko po sa isang pastor, sa isang Bible, yung kaklase ko dati sa Bible school, no? Sabi niya, yung mga reklamo sa kanya, no, na, alam mo yun, pastor kasi yan eh, alam mo yan, ganyan eh. Alam mo yun, yung hindi ko lang nakamayan yung member ko, nagtampo na. Alam mo yun, hindi ko lang napansin yung member ko, umalis na. Alam mo yun, may mga ganong senaryo, totoo pala yun. Tapos, tinanong ko siya, Pastor, paano mo hinahandle yung yung paano ka humaharap at nakakatayo pa rin kapag nagkamali ka? Tinanong ko siya. Alam mo, reply niya sa akin, sabi niya sa akin, patanong din yung sagot niya eh. At ang sabi niya sa akin, sino ba ang hindi nagkamali? Yung mga tumutulig sa ba ng mga yan, hindi ba nagkamali yan? Yung mga nag-aakusa na ba yan, mga yan, hindi ba nagkamali yan? So ito ang tanong at magandang tanong. Kapag may mga sitwasyon na ganito na minsan hirap tayong i-take, hindi natin maintindihan, let's ask ourselves, sino ba ang hindi nagkamali? Even the most faithful that attempt, nagkakamali. No matter how mature you are still vulnerable. Even the most anointed person nagkakamali. Marami na kayo nasaksihan na mga anointed worship leader bumagsak, Israel Newton, Hillsong bumabagsak na. Even the most anointed preacher bumabagsak, nagkakamali, no? Sino bang hindi nagkakamali? Maaari kami magkamali, maaari kami makasakit, maaari kami makagawa ng hindi nyo magustuhan, maaari kami may masabi na hindi nyo magustuhan, na ma-open kayo, but sometimes aware kami, sometimes di kami aware. Pero kayo, ganun din kayo. Maaring makasakit din kayo ng kapwa ninyo. Maaring may masabi rin kayo na hindi nagustuhan ng kapwa ninyo, na hindi kayo aware. Ayoko na. Alis na ako dito, hindi ko talaga makakasundo yan. And that's the tactics of Satan. He will attack you to attack others. Paglalabanin niya tayo, pag-aawayin niya tayo hanggang magkahiwalay tayo. Minsan, minamaliit nyo lang, di ba? Yung kinakwento ni Eswin na kortina lang, pinagtatalunan na hanggang sa maghiwalay. Maliit na bagay, ha? Pwedeng palakahin ni Satan. Yung keyboard, pag nilipat, mag-aaway na. Maliit na bagay, pero pwedeng palakihin ni Satan. Pero here's the thing. Ito na. Ito maganda. Di ko alam kung tama ang grammar ko. Ito tatandaan nyo. Sometimes, ano yun? Ilan yun? Paminsan-minsan. Or most of the time. Baka naman kasi, ba't paminsan-minsan lang? Okay? Okay? Huhusgahan nyo na agad ako sa grammar ko.
Pero pwede na rin yan. Sometimes, what you are fighting against is what you must fighting for. Hello? Di nyo na gets. Tatagalogin ko para mas maintindihan ninyo. Okay? Minsan mag-aaway kayo, magkakatampuhan kayo, may mga kasama tayo dito, makakasakit, makakasabi ng hindi maganda, yung hindi mo gusto, ma-open sa'yo na, alam mo yon, na pwedeng mag-create ng tensions, ng walls, ng mga bagay na hindi mo magustuhan, to the point na magagalit ka, may hatred ka na, no? And sometimes, kinakaaway mo. Hanap ka ngayon ng kasama mo. Alam mo talaga to si ano, hindi ko talaga maintindihan eh. Alam mo namang ginagawa ko para sa kanya to, pero bakit gato ginagawa niya sa akin? Hindi ko siya maintindihan. Alam mo ba? Ganun talaga siya. Hirap na hirap ako sa kanya. Hanggang sa mag-away na kayo, hindi na kayo magkasundo. Kinakalaban mo. Pero minsan, yung kinakalaban mo, yung pala dapat yung pinaglalaban mo. Ibig sabihin nun, guess nyo na. Ibig sabihin nun, para mas maintindihan nyo ha, para mas maintindihan nyo, example lang po ito ha, example lang to. Meron akong best friend. Best friend ko siya, close ko siya. Meron kami na pagtalunan, hindi namin napagkasunduan. Nagtatalo kami. To the point na kung saan hindi talaga kami nagpapakumbaba, nagpapatigasan kami, hanggang sa nawala yung connection namin. Hindi na kami nag-uusap. Away kami. Pero minsan, na-realize ko na ang liit lang pala ng bagay na pinagtaludan namin para maging dahilan, para masira yung relationship namin. Na kung saan, pwede ko naman palang ipaglaban na mas makita na dapat inaayos ko o pinaglalaban ko yung relationship namin kesa sa pinagtalunan namin. That's the thing. Gumaganong pa no? That's the thing. Na minsan, makita mo na dapat yung bagay na pinag-aawayan nyo, pwede naman palang pagkasunduan. Na yung bagay na pinagtatalunan mo, maliit na bagay lang na nasabi sa'yo, pwede naman palang pag-usapan. Pwede naman pala na hindi maging dahilan para masira yung relationship ninyo. Pwede naman palang ma-restore eh. Kaso minsan na nagiging dahilan, ito pa yung para bang ayoko na. Hanggang sa mawala ka na sa church, hanggang sa mawalan ka na ng tiwala sa mga ibang tao, hanggang sa mawala ka na ng gana, hanggang sa hindi ka na nagsisimba, hanggang sa mawalan ka na ng pag-asa, hanggang sa mawalan ka na ng pananampalataya sa Panginoon. Na minsan, yung pa yung naging dahilan, nadamay pa si Lord. Na ayaw mo na. Di, ayoko na umatin dyan. Di ko talaga makakasundo yan eh. Biriin mo, tagal-tagal na sa church yan, tapos ganyan pa rin yung ginagawa sa akin. Ayoko na. Ayoko na kay Lord. Ang dami nangyari po sa atin ganyan eh. Ako po, kung di ko lang talaga naintindihan yung kare ng Panginoon, malamang matagal na rin akong wala. Hindi nga. Kung hindi ko talaga naintindihan yung message of the kingdom of God, na nag-church tayo, hindi dahil sa kamag-anak natin. Nag-church tayo, hindi dahil in-invite lang tayo. Umaaten tayo, hindi dahil may libreng lunch sa CLGF. Umaaten tayo, hindi dahil ang ganda ng worship experience eh. Umaaten tayo, hindi dahil magaganda yung ilaw oh. May bagong TV na malaki, nakikita natin yung lyrics, di ba? Umaatin tayo hindi dahil sa ganun eh. Kasi kung yun ang magiging dahilan na umaatin tayo dahil sa mga bagay na nandito, kapag nawala yan, hindi ka naatin.
O kaya naman, umaating ka dahil sa tao, pag nagkamali yan, hindi ka naatin. Kaya kung di ko lang talaga naintindihan yung kingdom ng Panginoon, yung message of the kingdom, malamang matagal na rin akong wala. Kasi yung nag-invite sa akin, nawala din eh. Oh. Pero mo, tanong ko yun eh, kay Lord dati, Lord, bakit ganito, Lord? Kung sino pa yung nag-invite sa akin, siya pa yung mawawala, Lord, di ko maintindihan. Hindi ko mag-gets, Lord eh. Siya yung naghikayat sa akin na umatid sa born-again Christian. Tapos siya yung mawawala rin dito. Siya yung nag-invite sa akin dito sa CLGF. Tapos siya rin yung mawawala. Lord, bakit ganun? Wala ba siyang paninindigan? Hindi niya ba naintindihan yung sinasabi ng Panginoon? Bakit ganito, Lord? Hindi ko gets eh. Pero dahil naintindihan ko yung karyan ng Panginoon that hindi tayo umaatin dahil sa tao, umaatin tayo dahil kay Kristo. Siya yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Hello? Galit pa ako nun. Galit ako nun eh. Hurt ako eh. Pero mo, nag-invite sa akin. Nililibre ako. Inaakay pa ako. Tapos siya yung mawawala. Hurt ako nun. Struggle ako nun. Popost pa ako sa Facebook nun. Patatamaan ko sila. Alam ko, friend ko sila, tapos patatamaan ko talaga. Alam mo yun? Ganyan ngayon eh. Pag may makakagalit ka sa church, Facebook is the key. Hindi mo irerekta eh. Patatamaan mo na lang sa mga post. Kapag alam mo yung tao galit sa'yo, tapos gusto mo patawarin ka, magpo-post siya ngayon, lalagay mo sa Facebook, God is the God of love. Magpatawad tulad ng pagpapatawad ni Jesus Christ. Po-post mo yan eh. Ganyan ngayon eh. Kapag may nag-chismis sa'yo, po-post mo rin yan. Galatians chapter 1 verse 13. Get rid of all bitterness, gossiping. Mga ganyan, po-post mo yan. Mga ganyan. Patama lahat. Alam mo yun? Nag-postin ako sa Facebook eh. Kasi ito mga nag-invite sa akin, sabi ko, alang-alala ko eh, na nag-church tayo, dapat ang focus natin hindi kay pastor. Ganun talaga post ko sa Facebook ko, ganun. Dapat nag-church tayo at nakapokus tayo, hindi dahil kay pastor. Dahil kompleto pa yan, in-explain ko talaga haba ng post ko eh. Dahil kapag nakapokus tayo kay pastor, kapag nagkamalian, aalis talaga tayo. Dapat ang focus natin kay Jesus Christ. Yun. Talaga namang, kala mo maganda yung post ko eh. Pero pinapatamaan ko lang sila. Pero the thing is, ang pinakamahalaga po dito mga kapatid, no, minsan nawawala tayo, minsan nagkakamali tayo, minsan nawawala yung faith natin. Is it because, if you lost faith, nandyan yan, if you lost faith in Jesus because of people, maybe your faith is in people when it should be in Jesus. Baka naman kasi doon nakatuon. Doon ka nakapokus. Tatandaan niyo po ito, no? If your faith is in Jesus, even people fail you, Jesus will never fail you. Magpapatuloy ka. Even people will leave you, Jesus Christ will never leave you. Magpapatuloy ka. Even people will hurt you, Jesus did not. Siya nga ang nasaktan eh, para hindi ka na masaktan. Kaya magpapatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, magpapatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, ngayon ka pa ba susuko, eh malapit nang dumating si Jesus Christ? Ngayon ka pa ba aayaw, eh malapit nang bumalik si Jesus Christ? Ngayon ka ba mawawala ng tiwala kay Jesus Christ kung sa dami na ng pinatunayan niya sa'yo? Hello?
Ang dami ng pinatunayan ni Jesus Christ sa buhay mo. Ngayon ka pa ba aayaw? Pinagaling ka na sa sakit na karamdaman mo noon. Pinrovide niya lahat mga pangangailangan mo noon. Pinagaling niya yung sakit na kamag-anak mo noon. Tinawid ka niya sa gutom noon. Ngayon ka pa ba aayaw? Ang dami ng pinakita ng Diyos, ang dami ng pinatunayan ng Diyos, ngayon ka pa ba aayaw? Alam mo na ang Bible, ngayon ka pa ba aayaw? Kaya kung ano, ito tandaan nyo, kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, yun din ang gawin mo sa iba. Amen? Ano ba yon? Number 1, love one another. Yun talaga. Number 1 po yan. Dapat pag-ibig. Sabi ng Bible, 1 Peter 4:8. Tingnan nyo above everything, love one another earnestly. Because love, tingnan nyo, love covers over many sins. Kaya, ang mahalaga po dito, as a church, ay ang pag-ibig natin sa isa't isa. Yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Sabi pa, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ito ginagamit sa kasal. Pero ginagamit nila, pwede naman, pero ito talaga, it talks about the church. Itong 1 Corinthians chapter 13. Kasi dito nabanggit yung mga gifts. Pero pag walang love, it's like a symbol. It's nothing. Kaya sinabi dito, sa church ng Corinth, kung ano mang ginagawa ninyo, ano mang mga gifts na meron kayo, pero kung walang love, wala. Kaya dapat may love kayo because love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Sabay-sabay, verse 7, 1, 2, 3, go. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Kaya sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Parang ayaw nyo sabihin Sige na, sabihin nyo na. I love you with the love of the Lord. Tandaan nyo, hanggat may pag-ibig ng Diyos at yun yung dumadaloy sa buhay natin, love covers many sins. Alam mo pagkakulang na kapatiran nyo dito, pag may pag-ibig, malatabunan nyo, maghahari yung pag-ibig. Hindi maghahari yung hatred. Hindi maghahari yung... Kasi, yes, we're gonna be offended. Being offended. But living offended, hindi nakalooban ng Panginoon yun. Amen? Kaya maganda maintindihan natin na kahit nasa church pala, may makakapalakit pala sa atin. Kaya kahit pala nasa church, may mga chick boy pa rin. Alam mo yun? Kaya pala kahit nasa church, may mga talaga namang mga marites pa rin. Alam mo yun? Hindi ko alam. Ito, tingnan nyo, to be honest, minsan may mga bagay na ako nakakasakit din. Tapos, pwede namang, sabi ng Bible, confront him. Sabihin mo agad. Hindi mo na patatagalin. Hindi mo na chichismis mo sa iba. Pero hindi ko alam. Ewan kung matatanda ni Nanay Tasing to. Isang event. Casey yun Tapos ako yung nagsaserve. Tapos, nandun yung pangapagkain. Tapos, alam nyo, syempre, ano naman, comedy ako. Hindi naman lahat ng jokes, jokes na okay May mga jokes na para bang alanganin, di ba? Di ba, nagsaserve ako dyan pagkain. Tapos, Nanay Tasing, nasa harapan ko. Narinig ni Nanay Tasing
Eh, syempre, ako naman na nasa heart ko, o unahin natin yung mga KC. Eh, ang nasabi ko, yung mga matatanda muna. Ganun ang sabi ko eh. Oo eh. O, ngayon, sabi sa akin yung Nanay Tasing, hindi ko lumalala niya, what's your word? Oo nga. Oo. Eh, ako mismo, ay, oo nga no. Oo nga no. O, pwede naman pala ganon. Eh, di naayos agad. Amen? Napatawad agad kasi yung number 2, forgive one another. Doon sabi nasa natin, di ba? Hindi pa tapos yun eh. If a fellow believer hurts you, di ba? Pag inabante mo. Pagdating sa Matthew chapter 18, verse 21 to 22, sabi doon, then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, tingnan nyo ha, hindi sinabing nagkamali ng isang beses. Keep on sinning against me. Patuloy. Ang hirap niyan. Kaya tinanong niya Lord, how many times do I have forgive him? 7 times? Pero sinagot siya. Saray sagot. Dali mo. No, not 7 times, answered Jesus, but 70 times 7. Ilan yon? Nagko-compute oh. 4, carry 1, divided 490. Eh, Pastor, so ibig sabihin, kapag naka 491, hindi ko na patatawarin? Hindi na. This verse does not mean literally. It means na kapag magpapatawad ka, hindi mo bibilangin. Unlimited. Ganyan dapat magpatawad. Kaya if a fellow believer hurts you, ilang beses man sila magkamali, patatawarin mo ng ilang beses din. Dahil kung gaano o kung ilang beses ka rin pinatawad ng Panginoon, ganon mo rin sila patatawarin. Dapat yan ang maging atmosphere natin dito as CLGF eh. Para hindi tayo maghiwa-hiwalay eh. Yung love at yung forgiveness. Because love covers many sins. Patatabunan na yan. Amen? Meron nga pong isang istorya na sabi niya, ewan ko, real story ito eh. Sabi niya kay Pastor, Pastor, ayoko na. Sabi niya, alis na ako dito. Hindi na ako mag-church dito. Ayaw ko na. Kasi, yung kasama mo, Pastor, hindi ko talaga matansya eh. Na-open ako sa kanya, Pastor. Alis na ako. And sabi ng Pastor, sige, pwede kang umalis dito sa isang kondisyon. Sabi niya, hawakan mo itong isang baso na may punong tubig. Sabi niya, makakaalis ka na dito, papayagan kitang umalis. Kapag itong basong tubig na ito, umikot ka ng isang beses sa buong church na ito, at kapag walang natapon, pwede ka na umalis. Sabi niya, ganun ba, Pastor? Kayang-kaya ko yan eh. Yung ba yung way para umalis na ako dito? Oo. Papayagan kitang umalis dahil nga nasaktan ka ng kapwa mo dito. Kapag nagawa mo to, hawakan mo to, umikot ka isang beses at kapag walang natapon, pwede ka nang umalis. Ikot siya. Ano? Ikot siya eh. Lapit na. Kalahati na. Uy. Ayan o. Ayaw niyang matapon eh. Ayaw. O, Pastor, nakaikot na ako. Walang natapon, Pastor. Gusto mo ulitin ko pa, Pastor eh. Oo.
Then sabi ng pastor, nagawa mo? Natapos mo? Hindi mo napansin yung mga Casey nandiyan sa paligid mo? Hindi mo napansin yun? Ay, hindi ko napansin, pastor. Hindi mo napansin mga marites yan? Hindi ko napansin, pastor eh. Yung mga hype, pastor. Hindi, yung mga hype dyan, hindi mo napansin? Nasa gilid mo lang? Mga ano yan eh. Mga, alam mo yun? Hindi mo napansin? Hindi ko napansin, pastor eh. Yung mga kaya, hindi mo napansin? Hindi ko napansin, pastor, bakit? Kasi nakapokus ako dito. Ayokong matapon. Pwede palang ganon. Pwede palang mag-focus ka lang doon sa pinapagawa ni Lord. Or, kasi may goal ka, at hindi mo na mapapansin yung pagkakamali ng iba. Di ba? Pwede mo palang matapos yung pinapagawa ni Lord kasi nga nakapokus ka lang sa Kanya. Pwede palang makapagpatuloy ka. Pero yung nakadalawang ikot pa. Bakit? Kasi nakapokus lang kay Lord. Nakapokus sa pinapagawa niya. Hindi na napansin mga katabi niya. Hindi na napansin yung mga nakagalit sa Kanya. Nawala na siya. Bakit? Yung focus niya kay Jesus Christ lang. Kaya tatandaan po natin ito, ha? Ito pinakahuli, na ang fellow church hindi kinakalaban, kundi pinaglalaban. Because we are in this together. Magkakakampi tayo lahat. Team Jesus tayo lahat. Amen? Walang Team Satan. Walang Kingdom of Darkness. Lahat tayo nasa kaharian ng Panginoon. Lahat tayo magkakasama. Lahat tayo sama-samang gagawin ang pinapagawa ng Panginoon. Lahat tayo mag-worship sa Panginoon. Lahat tayo ay gagawin yung mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Lahat tayo magsaserve at lahat tayo magpapatuloy sa pinapagawa ng Diyos sa ating lahat. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon at tayo lahat. Amen? Maybe some of you are hurt, no? Pero lagi niyo tatandaan that grabe ang kabutihan ng Panginoon eh. Yung goodness ni Lord eh. Yung talaga eh. Yung biyaya ni Lord eh. Sapat para sa ating lahat. Kaya kapag may nakasakit sa inyo, magagawa niyong mahalin pa rin eh. Magagawa niyong patawarin pa rin. Bakit? Kasi yan yung naranasan niyo rin sa Panginoon. And right now, if you're struggling pa rin, magmahal, magpatawad, maaring hindi mo pala fully nararanasan yung pag-ibig at presensya ng Panginoon. And today is the right time para maranasan yan sa buhay mo. Yung mga hurt na yan, yung mga pain na yan, it's time to let go. Ibigay mo sa Panginoon. Ang sarap makita na lahat ng kapwa mananampalataya ay nagmamahalan at nagpapatawaran. Maliit na bagay man o malaking bagay man, nagagawang maayos. Dahil yan ang ginawa ng Diyos sa atin, simulat sa pulpa lang nung nagkamali si Adan at si Eva. In the very beginning, the moment na nagkamali sila, ang nasa isip agad ng Diyos, restoration. At si Lord mismo ang gumawa pa ng paraan para i-restore ang nawala at nasira sa ating lahat. That's why today, Father in heaven, pour out your presence in this place. Pour out your love in this place. Pour out your grace, your forgiveness in this place. Because apart from you, Lord God,
your presence, ay mahihirapan po kami. Kaya ngayong umagang ito, Ama, ayaw namin na matapos ito na meron kaming bigat na dinadala sa aming mga puso, mga galit sa aming puso, yung hatred sa aming puso, Lord God. Lord, palitan mo ito ng pagpapatawad at pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Lord, here I am. I offer my life to you. I worship you. Na kahit kailan, kahit anumang mangyari, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life.